Mga utol, kwentuhan ulit tayo. Handa na ba kayong pumasok sa isang lugar na kinalimutan na ng panahon? Alam nyo ba na may baryo raw sa gitna ng Sierra Madre? Walang kuryente, walang signal, at walang sino mang gustong manatili. Bakit? Dahil ang mga multo ng nakaraan ay hindi pa rin matahimik. Ang mga nakikita roon, hindi na tao. Kaya bago ka mag-scroll, pakinggan mo muna ito. Dahil baka ito na ang pinaka-nakakatindig balahibong kwentong maririnig mo. Ito ang istorya ng baryong hindi na kailanman matatagpuan sa kahit anong mapa. Noong unang panahon, ayon sa kwento ng mga ninuno natin, may isang maliit at masayang komunidad na namumuhay sa paanan ng Sierra Madre. Ang mga tao roon ay simple lang ang buhay, kontento sa kanilang ani at payapang pamumuhay. Pero isang gabing madilim at walang buwan, biglang yumanig ang lupa sa isang napakalakas na lindol. Ang dating payapang baryo ay parang kinain ng bundok. Gumuho ang mga bahay, nabiyak ang lupa, at ang buong komunidad ay nawala na parang bula. Walang nakaligtas, walang nakatakas. Ang tanging natira ay ang katahimikan at ang madilim na alaala ng trahedya. Lumipas ang maraming taon at ang kwento ng nawawalang baryo ay naging isang alamat na lang. Hanggang sa may mga ngaso at hiker na naglakas loob na pasukin ang liblib na bahagi ng Sierra Madre. Habang naglalakad sila sa kagubatan, may kakaiba silang naririnig. Sa una, akala nila ay guni-guni lang. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas ang mga tunog. Mayroon daw silang naririnig na mga hagik-gikan ng mga batang naglalaro, mga tawanan na umaalingaw-ngaw sa pagitan ng mga puno. Mayroon ding kalansing ng kampana ng simbahan na para bang tumatawag sa mga tao para sa misa. At ang pinakakakaiba sa lahat, ang amoy ng bagong saing na kanin at sariwang ulam na lumulutang sa hangin na para bang may naghahanda ng hapunan. Dahil sa pag-aakalang may natitira pang komunidad, sinusundan nila ang mga tunog at amoy. Umaasa silang makakahanap ng matutuluyan o kahit man lang maiinom na tubig. Subalit sa kanilang pagdating sa pinanggagalingan ng lahat ng iyon, wala silang nadatnan. Walang bahay, walang simbahan, walang mga batang naglalaro at lalong walang nagluluto. Ang tanging naroon ay isang patag na lupa na tinubuan na ng matataas na damo at mga puno. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakikita raw silang mga aninong gumagalaw, mga anino ng mga taong naglalakad, nag-uusap at nabubuhay sa kanilang sariling mundo na hindi na natin bahagi. Sila ang mga kaluluwa ng baryong nilamon ng lupa na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ang kanilang mga dating gawain. Sabi ng mga matatandang nakakaalam ng kwento, may isang babala para sa sinumang mapadpad sa lugar na iyon. Kapag narinig mo ang mga tinik na tumatawag sa iyong pangalan, huwag na huwag kang lilingon. Huwag kang magpapadala sa kuryosidad. Dahil sa oras na lumingon ka at nagtagpo ang inyong mga mata, hindi ka na makakaalis. Ikaw na ang magiging kasunod na residente ng baryo ng mga multo. Mananatili ka roon kasama nila magpakailanman. Maraming misteryo sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng agham o ng ating isipan. Siguro, ang kwento ng nawawalang baryo ay isang paalala mula sa kalikasan. Isang babala na huwag nating abusuhin ang ating kapaligiran dahil kapag ang kalikasan na mismo ang bumawi at naningil, walang sino man ang ligtas. Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Sa huli, tanging ang Diyos lamang ang tunay na nakakaalam ng mga bagay na lampas sa ating pangunawa. Ang mga kaluluwang iyon at ang kanilang kwento ay bahagi na ng hiwaga ng bundok. Kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong kwento, nakakatindig balahibo pero laging may dalang aral, huwag ninyong kalimutang i-follow ang aming channel, Tamang Kwento Lang, Mga Utol. I-like, i-share,
at i-click ninyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated. I-share niyo sa inyong mga kaibigan para hindi manatiling lihim sa bundok ang mga kwentong tulad nito. Maraming salamat sa pakikinig at mag-iingat kayo palagi, lalo na sa dilim.